Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Good morning po. Good morning. Pwede bang batiin mo yan katabi mo ng good morning? Good morning. Kahit naka-face mask ka, humiti ka pa rin. Dahil nakikita sa mata, ang nakangiti ay kita sa mata. Okay. At sa lahat po ng mga nasa kanilang tahanan, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Okay. Ito po ay unang Sunday o linggo ng buwan ng Pebrero. Ano po? At ang buwan po ito ng Pebrero ay kung tawagin niya po ay buwan ng mga puso. Ayan. Buwan ng pag-ibig. At dahil buwan po ng pag-ibig, madalas na napapag-usapan po ay patungkol sa pag-ibig. And in relation po sa ating pinagpapatuloy na series na pinamagatan pong 7 kasuotan ng bagong pagkatao. Yan. Hindi po about love, pero something to do with love ang pag-uusapan po natin. Sa ating pong pag-recap sa mga napag-aralan po natin noong nakaraan, ang una nga po ay napag-usapan natin yung patungkol sa verse po doon sa Ephesians chapter 4 na sabi ay, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, hindi magtrabaho, at gumawa ng mabubuting bagay gamit ang kanyang mga kamay upang makatulong din naman sa iba. And then, nasundan po yun ng, sino nakakaalala ng sumunod? Ha? Wala na nakakaalala. Ang sumunod po doon ay, kung ikaw ay magagalit, ay huwag mong hahayaan ay magkasala. Huwag mong hahayaan lumubog ang araw, nagalit ka pa. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng tiyoglo. Ayan. And then, ang sumunod po ay, ayan. Hayaan mo, mga mamutawi lamang sa iyo bibigay mabubuting salita. So ngayon po, ang pag-uusapan natin ay makikita po natin sa Efeso or Ephesians chapter 4, verse 25. Kaya nga, sa paghubad ninyo ng kasinungalingan, ay magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa kanyang kapwa, sapagkat tayo ay bahagi ng bawat isa. Again, on Ephesians chapter 4, verse 25, kaya nga, sa paghubad ninyo ng kasinungalingan, ay magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa kanyang kapwa, sapagkat tayo ay bahagi ng bawat isa. Kaya patungkol po sa pagsasalita ng katotohanan ang ating pong pag-uusapan. Ayan. Pastor, paano po ba natin i-relate ito sa love? Ano? Mamaya, mapapag-usapan din natin yan. But before that, tayo na po mag-pray. Lord, we praise you, we glorify your name, we honor you. You are good, you are God, you are worthy to be praised. Lord, for anything else, we ask forgiveness sa aming mga kakulangan, sa aming mga kalamisan, sa mga nagawa na hindi nakalugod sa inyo. Patawad po, Ama. Cleanse us with your most precious blood, Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. Salamat po, Ama. This morning, Lord, dalangin po namin ang patuloy niyong pagsama. Pagpalain niyo po ang aming gawain ito. Bless niyo po ang labi ng inyong lingkod habang patuloy niyo rin pinabless at tenga, puso, isip ng mga nakikinig. Hayaan niyo po maging crystal clear ang lahat ng aming pag-uusapan. Maunawaan po ito ng lahat. At salamat po, Ama, dahil ang pagsama niyo po ay aming mararanasan ngayong Holy Spirit. We need you. We welcome you. Dwell upon our needs. We need you. You are our teacher. You are our mentor. You are our coach. Teach us. Be with us, O God. And I declare your complete victory alone, Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Salamat po. Walang ibang maparangalan ng mataas, kundi ang tanging pangalan nila po, Lord Jesus. At salamat po dahil ang bawat isa ay bless. Ibunga na lamang dahil una ka namin mapapagpala sa araw na ito, sa oras na ito. Salamat po, Ama.
At your loving hands, dinededicate po namin ang service na ito, maging ang second service mamaya. Be blessed. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Amen. Praise God. Everybody say, hubarin ang kasinungalingan. Hubarin ang kasinungalingan. Okay. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay pagsasalita ng katotohanan. Yeah. Again, sabi ko sa inyo kanina, ito pong month ng February ay month ng mga nag-iigang butas, ng puso, ng pagmamahal, ng pag-ibig. At kahapon po, nakikinig kami ng radyo. Bakit radyo, Pastor? Wala po kaming wifi, sira ko internet namin. Palimang araw na ngayon. Pupuntahan naman daw. Anyway, nakikinig ko kami sa radyo kahapon at papag-usapan ko ng mga naroon sa radyo patungkol sa Hearts Day o Feb 14. At kanya-kanya ng puro-puro ninyo, meron nagsasabi hindi naman na kailangan i-celebrate yan ang Hearts Day dahil pwede naman araw-araw ay Hearts Day. No. At meron din naman nagsasabing, hayaan nyo naman na kahit pa paano sa isang taon, ay meron talagang isang araw na exclusive na talagang hindi talaga to celebrate Hearts Day. So kanya-kanya ng opinion. At napansin ko po na talaga ng mga tao ay excited sa mga ganitong bagay. Bakit? Because we are created to love. We are created to love, and we are expecting that we will receive the same love that we're giving. At hindi po maaalis na sa nagmamahalan, kasama po doon ang pagiging tapat sa isa't isa. Okay? Kaya nga po pagka napatapat sa sinungaling, talaga namang namalungkot ang performing. Yung mga tipong akala ay siya lang ang kadate, yung pala naka-schedule sila. Kaya nga talaga nung nahuli na niya na siya ay niyayabang sa sinungaling nitong kanyang partner, nag-video okay na lamang at ang mga kantahin na bakit ang sabi mo'y binata ka, walang sabitat. At yun pala ay sinungaling. At napansin ko rin po, meron pong isang video na nag-trending nung nakaraan. Yung nahuli po ng asawa, yung kanyang mister na may kaangkas na ibang babae sa motor na siya pa mismo bumili para sa kanyang mister. Trending ko yun nampas ko ng, hindi ko alam, baseball bat ba yun o tubo. Meron naman mga nagsasabi, parang yun naman ay scripted lang, para daw trending, Pero ang punto ko lang doon hindi ko makakalimutan ulit-ulit na sinasabi ng misis sa kanyang mister, sinungaling ka. At ang sabi naman ng babae, nakasama rin, wala na siguro pala, sabi niya, sinungaling ka. Alam niyo po, hindi mo pwedeng alisin ang pagiging honest o tapat sa pagmamahal. Kaya nga po, minarapat po ng inyong lingkod na i-share sa inyo ngayon yung pagsasalita ng katotohanan. As we enter, as we start this month of hearts, of love, Okay. So again, let me read it to you on Ephesians chapter 4, verse 25. Kaya nga, sa paghubad na ninyo ng kasinungalingan, ay magsalita ng katotohanan ng bawat isa sa kanyang kapwa, sapagkat tayo ay bahagi ng bawat isa. Hubarin na daw ang kasinungalingan. Ibig sabihin ng hubarin, alisin na. Iwaksi na sa buhay. Huwag nang hayaang lagi pa rin nasa part ng ating buhay ang pagsisinungaling. Kung dati nagsisinungaling pa tayo, at yan naman natapos na, lumipas na, nahihingi na natin ng tawag kay Lord, huwag mo nang isipin yun, huwag mo nang alalahanin yun, dahil yung iba hanggang ngayon they're still living in their past. Sinasabi na ako'y napakasinungaling noon. Noon naman yun, tapos naman na yun. Ang problema even up to now, sinungaling ka din. Sabi nung tinanong, ikaw ay napakasinungaling mo na, ikaw ay sinungaling pa rin ngayon, hindi na po. Tingnan mo, nagsisinungaling ka? Kung dati nagsisinungaling pa tayo, dapat hindi na. Pwede ba sabihin natin lahat ngayon sa biyaya ni Lord? Hindi na ako magsisinungaling. In Jesus' name, Amen.
hindi na talaga. Taliman. Talaga, matindi ang pangangailangan. Okay, the question today is, kapatid, nagsisinungaling ka pa ba? Nagsisinungaling ka pa ba? Pastor, hindi naman naiwasan sa trabaho, sa business. Di ba naiwasan? At saka ano naman po, Pastor, yan? Ano naman yun? White lies? Bakit naman nga ang tao? Kahit obvious na kasalanan, ginagawang color coding. Nilalagay ng color coding na para pag mga light colors ay light scene at pag mga dark colors na ay dark scene, mas mabigat. So, ibig sabihin ba pag white lies ay hindi na lie? Gusto ko maging malinaw, no? Even white lies ay lie pa rin. Sa mga Kristiyano ngayon, may mga terminologies pa, no, na holy inggit. Uy, alam mo, si Isa, ganda ng buko mo ngayon, ako na may holy inggit ako. Anong holy inggit? Banal na inggit? Ito kasamahan nito eh, white lies. Puting kasinungaling. Ay, gano'n. Sinungaling pa din. Ano? At yung sinasabi ng mga sa trabaho, sa negosyo, hindi naiiwasan, it's your choice. You can decide to tell the truth, though it hurts, but it will set you free. Nalaro ko po itong isang ating kaibigan na manager po ng isang hardware. Isa po sa struggle niya talaga ay itong pagsisinungaling. Bakit? Sa trabaho po kasi niya, as a manager ng isang hardware, napipilitan siyang magsinungaling kapag ka nadidelay sa delivery. Yung sasabihin niya sa nagpapadeliver ay parating na, huwag ka, wala pa yung truck. Nagdi-deliver pa sa iba. Pag tinanong, papalap sa kanya, boss, nasa nagawa natin? Graba, parating na ka. Oo, parating na ako. Sabay pagbabae, parating na ako din eh. Ikakarga pa ako, graba. At nag-hingi siya ng tulong sa akin. Sabi niya, Pastor, ano akong gagawin ko? Talagang wala akong choice kundi magsinungaling eh. Hindi ko naman, alam naman, pukpukin ko yung mga tao eh. Kahit anong gawin ko, pukpukin, wala. Ganyan na din talaga. Talagang hindi maiwasan ng delay. Sabi ko, yan din talagang part ng iyong work eh. Ganyan talaga eh. Hindi ko namang may control niya. Napakahirap kontrolin niya. The best thing dyan ay yung marunong kang mamili ng mga salita mo na hindi ka na compromise sa pagsisinungaling. Pinagtanong siya, kasi paano gawin? Lapingin mo. Sabihin mo totoo. Baba, papunta na ganito, nasa delivery natin, sabi niyo alas 10, alas 11 na. Lapingin mo, sabihin mo. Sir, late na po kami ng 1 hour. Yan yung hindi na madadagdagan niya ng mahaba pa. I-admit mo, tanggapin mo, na kayo'y late. Ano ka gagawin? Ay, magkakaling po, Pastor, yung mga yung... Galit na rin naman eh. Galit na rin naman at late na nga. Atrasado na. O ano ba yung susulitin ng galit? Hindi naman susulitin ng galit. Ang kagandahan lang noon, kung magalit man siya, turuan mo na huwag magkasala. Pangalawa, at least hindi ka nagsinungaling. Sabihin mo totoo. At nung minsan nagkakintuhan ulit kami nito kaibigan ko kung ito ang sabi naman niya Pastor, iba-iba na. Iba-iba na. Ako'y masaya. Dahil hindi naman wala naman talagang instant, at least, siya ay nagbe-burden. Siya ay nakukonvict sa kanyang pagsisinungaling. Marami po kasi ang nilunok na lamang ng sistema ito. At sinabing wala, parte talaga eh. Parte talaga ng negosyo, parte talaga ng trabaho. Yan talaga ang kalakaran namin sa bahay. Pag may nagtanong nasan si nanay, sabihin ko yung tulog. Bakit ba nagsisinungaling ang isang tao? Ito po ang mga napansin natin. Unay may tinatago.
merong lihim o may pinagtatakpan. Maaari din namang dahil yun nga daw ang quote-unquote kalakaran, o maaaring dahil sa siya ay may minamahal at hindi pa pwedeng magkaalaman. Ako naniniwala na familiar yan sa mga kabataan, pero dito sa JA1 San Jose, wala ganun. Wala nag-i-aim eh. Yung mga tipong, may boyfriend ka na ba? Na, boyfriend? Boyfriend pa ba naman papa ang masikaso ko? Module naman, hindi ko magkaintindihan. Pero alam niyo po, isang talent ng mga kabataan eh, yung kahit sa iyo nakatingin at hindi ka usap, nakakapag-chat, talent nila may mata sila sa daliri. Wait lang, pe, ini-interview ako. Galing. Kaalam niyo po, may mga voice messages na ngayon, hindi mo kailangan i-chat lagi. Wait lang, pe. Interview ako ni Papa. Send to many. Napasend pala din kay Papa. At isa po sa pinakamabigat na dahilan ng tao kung bakit siya nagsisinungaling. Kasi umiiwas siya na siya ay makasakit o masaktan. Yun lang naman. Makasakit, makaharm, o siya ay masaktan, siya mismo yung nagsinungaling or ma-harm. Kaya siya nagsisinungaling. Pero ano ba sabi ng Bible? The truth will set us free. Kasi tingnan ninyo, kahit naman anong gawin natin pagpapaganda ng salita o ng sitwasyon, what I mean is, kahit minsan nga nagagamitan na ng hindi totoo, na sinungalingan, still, nakakasakit ka pa din minsan. Hindi mo pa rin maiwasan. Nagsinungaling ka na nga para hindi maka-open, na-open mo pa rin. Bakit? Wala eh, talaga. We are living in this world na hindi perfect. So better tell the truth and it will set you free. Free from what? Free dun sa pressure na you're trying to make things right, but the truth is, hindi naman talaga magiging all things are right. That's the truth. Kaya kung ba rin ang kasinungalingan, isuot na ang katotohanan. Amen? Okay. Kagaya po ng ginagawa natin ng mga nakaraan, hinihimay po natin yung verse. So, simulan po natin. Number 1. Kaya nga, sa pagbubad nyo ng kasinungalingan. Everybody say, bubarin ng kasinungalingan. Pag-usapan natin, kailan ba nagiging sinungaling o hindi tapat ang isang tao? Kailan o saan, mga porsyon ng buhay, tayo o ang tao nagiging sinungaling o nagiging hindi tapat? Okay? Una ay kapag ka madaya. Yan. Kapag madaya. Nagkilala ka pa ba yung madaya? Opo, Pastor. Sino? Ako po. Pag madaya. Sabi po sa Kawikaan, chapter 11, verse 1, kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya. Oh, maganda ito yung nakikita ng mga magtitinda. Maganda yung verse na ito ay nagsusumigaw sa mga palengke. Kawikaan chapter 11 verse 1. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangan tama. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung timbangan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay patungkol sa pagdadaya. Ayaw na ayaw po pala ni Lord ng nagdadaya. Ayaw na ayaw po pala ni Lord ng mga may nanlalamang ginagamitan ng kasinungalingan. Pero, ang sabi niya sa verse, kagalakan, kasiyahan naman ni Lord ang timbangan tama o yung mga namamarihas. Okay. No wonder, mapapansin niyo po na talaga namang the Lord prosper and bless yung mga naghahanap buhay ng walang daya. Napansin niyo yan? Talaga namang
pinaprosper ni God. And how about yung mga talaga namang kita mo, dami ng benta, kaya lang alam mo talagang merong focus-focus yung business nila. Ano nangyayari? Mabilis naman sila kumita, mabilis nila mawala. Bakit? Kasi may curse. Kasuklam-suklam daw po sa Diyos ang mga mandaraya. Kaya po, I pray na ito pong ating mga pinag-uusapan ngayon ay maging eye-opener. Baka meron tayong mga business dyan. Lalo na ngayon, gusto yung mga online selling. We are declaring na talaga, ito po ay ganito, ganyan. Hindi pala. So, mag-ingat po sa mga kiniklaim natin. Baka naman yung mga claims natin na hindi totoo, nandadaya ka kapatid, hindi ka lalo pagpapalain dyan. Di lang naman po sa mga businesses nagkakaroon ng dayaan kahit naman po sa mga iba pang parte ng buhay natin. Kagaya na lamang po ng setup ng pag-aaral ng mga bata ngayon. Mga nanay, sino ba po talaga nagsasagot ng module? Gusto niyo po bang ma-bless ang inyong mga anak sa kanilang pag-aaral? Not that way. Madaya yan. Kaya nga po nakakita ko ng mga memes sa Facebook na nung nag-graduation, ang sinasabitan na yung nanay honor na yung nanay. Bakit honor yung nanay? Yung nanay niya yung nasagot ng module. Everybody say, one madaya. One madaya. Kaya nangyayari ay hindi mo naintindihan ng mga bata ang pinag-aaralan. At tuwa naman yung mga nanay kasi nare-refresh daw sila. Mga subject verb agreement. Di ba? Pastor, ano yun? Ewan ko, nilagay ko rin lang sa notes ko, hindi ko na rin tanda. Yun daw tinanong ko yung sa aking asawa, ang pagkaintindi ko yun daw yung kapag yung noun ay depende kung yung plural o singular, yung mga may S at walang S ang verb. Tama ba bang ineng? Tama. Ayaw ko yun yan. Nakakatsamba ko. Let's go. Yan ang mga topic namin sa live group namin sa mga susunod na subject verb agreement. Yung pinakamahan na live group. Ano pa? Saan pa nagkakatayaan? Alam niyo po sa mga bata, ito yung nangyayari din. Kakatayan sa ulam. Sinabi ng tagagalawang handog, bakit isa't kalahati na lang ang handog ng panganay. Nadali na ng bunso kalahati. Naalala ko po nung kami magkakapatid. Nung kami po yung mga bata pa, magkakapatid. Kami yung kasi, iba't iba ng style pagka may pang nakain. Ako po normal lang. Isang subo ng kanin, isang subo ng ulam. Ang atin kong pangalawang kapatid, mabilis sa ulam. At yun nung aming bunsong kapatid, tinitipid ang ulam kasi it is her delight na magpapak ng ulam pagkatapos ng kanin. Dito ang sister, ako walang problema dahil normal lang ang kain ko. Yun nung aking padalawang kapatid, magbase mabilis sa ulam, kaya siya ng pusa, tawag namin doon si pusa. Yung bilis sa ulam. Ubus agad ang ulam, at ang tinatarget ko yung ulam ng bunso. At dahil yung bunso naman, tinitipid-tipid ang ulam, at dahil it is her kaligayahan na mamapak ng ulam pagkatapos ng kanin. Mga bata, hindi ko makakalimutan yung aming mga experience na yan. Ay di maya-maya ipapag na. Bakit? Nakagaw na nung isa, iiyak. Lagi naman ganyan yung style iiyak para makakuha ng ulam. Sasabihin naman ni mama, bigay mo na yan. Iiyak na rin yung bunso. Sabi nga, may tinipid ko. Ibigay niya, na may hindi nagtitipid. Papak ng ulam. Hindi, ako naman taga-tawa. Pagka nariyan ng mama, taga-awa. Kasi pag may umiyak na isa, damay-damay kami tatlo. Kaya kahit ako'y walang kasalanan, hindi lagi kami karapay. Hindi kaya isa, naku, kahit na rin ako, kahit na rin naman. Bakit kayo pinagkwento? Wala, namimiss ko ang mga kapatid kasi nasa katabong yung dalawa Padaba, yun yung mga example lamang ng mga dayaan.
na sa maliliit pa lamang bata sa loob ng bahay nagsisimula na. Dayaan sa trabaho, sa trabaho sa bahay. Kakadayaan pa din yan. Lagi na lamang yung isang naghuhugas ng plato. Parehas na manakain sa plato. Kung ayaw maghugas ng plato, ay hindi sa kamay kumain. Sa pala. Ano pa? Saan pa nagkakadayaan? Sa trabaho. Dumating ni alas 9, pero naka-time ni alas 8. Naka-time in. Dinadaya, time in, time out. Pagagaling. Biometrics na, nadadaya pa eh. Anong bagsik mo? Pinadala mo sa tropa ang hilalaki mo? Kakadayaan mo pa. Madami. Again, let me remind you, church, ako po hindi exempted. Ayaw na ayaw ni Lord ng mandaraya. At ako po naniniwala na kahit dito sa ating mga, di ba, 2022, parang pwedeng ko, may election na ulit. At marami nagsasabi na ito na naman, mga magkadayaan na naman. Alam niyo po, ako po ay malaki ang tiwala sa ating Diyos. At sinabi niya sa kanyang salita na siya'y nasusuklap sa mandaraya. At siya ay nagulugod at kasiyahan niya ang mga gumagawa ng tama. Kaya, ito naman po gusto ko rin i-share sa inyo na church. Trust God. Kung hindi ka talaga ma-win, ma-earn ng government ang trust mo at hindi kita masisisi dahil sa mga naging experience na natin, pagtiwalaan mo ang Diyos. Bakit? Alam niya ang kanyang ginagawa. At believe me, kahit pa ang tinding daya gamitin ng mga yan, kahit pa yung mga yan yung mga balotang nakapunto sa kanila, ikabi motion tik-tik nila, paramihin nila ng paramihin times 2. Ilalagay at ilalagay pa rin ng Diyos ang gusto niyang mapatayo sa Kristo. Bakit? It is declared in the book of Romans, di ba? Na si Lord ang naglagay sa mga delegated authorities. Siya ang nagtayo sa mga yan. Ibig sabihin, kahit pa may pantara yung mangyari, kung hindi pa yung tulutan ng Diyos, hindi mangyayaring sila mapatayo. Okay? So again, if you cannot trust the government, trust God. He's in control. Amen? Huwag mo nang alalahanin. Di ba, napanood sa balita na magkaka-election na, worried na agad ako. Ito na naman, magkakadayaan na naman. Hayaan mo, Diyos. Isang na nabanggit ito sa inyo, pag out of your control, don't mind it. Give it to God. Out of control na natin yung mga eleksyon na yan eh. Basta't gawin mo kung anong role mo, ikaw ay bumoto. Natatawa din naman ako doon sa dami-dami reklamo, di naman naboto. Ano ba, nire-reklamo kung di naman naboto? Oo nga, mag-iso pala pa. Dapat hindi yan ang nanalo. Hindi dapat bumoto kapag nanalo yung gusto mo. Okay. Kailan pa nagkakaroon ng dayaan? Hindi naman na-applicable itong sa school dahil sa module nga yung kakadayaan na yun. Ayan. So, dyan po madalas ang tao ay hindi nagiging tapat kapag ka nandadaya. Ano pa? Hindi rin po nagiging tapat ng isang tao minsan kapag siya'y nangako at hindi niya tinupad. Ayan. Sabi po sa mga ngaral, chapter 5, verses 4 to 6. Mga ngaral, chapter 5, verses 4 to 6. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Ayan. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Ang tawag pala ng Bible sa taong nangako at hindi tinutupad agad, kung hindi tinutupad, ay mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako ka at hindi mo tutuparin. Huwag mong pabayaan magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka, pagkatapos ay babawiin mo.
Sa kanyang galit na galit ang Diyos. Matindi. Kung magkagayon, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Oh. One of the reasons pala, sa hindi pagtanggap o pag-experience ng isang tao ng biyaya ng Diyos, ay yung mga pangako niya, hindi niya tinupad. Ang verse kong ito ay patungkol sa pangako sa Diyos. Okay? Nangako. Halimbawa, ang sabi, hayaan ni Lord, ako po ay nangangako, o kung sa English ay pledge. Nangangako po ako that every month I will help the church, for example, or I will help this family, ganyan-ganyan. Una, hindi po hiningi ng Diyos na mangako tayo sa Kanya. Kaya nga, ang sabi po ng verse nito, kung mangangako ka sa Diyos, make sure tutuparin mo ito. Bakit? Dahil galit. Nagalit daw ang Diyos sa mga hindi tumutupad sa pangako. Oh. So, pwede natin reviewin ngayon mga kapatid. Bakit medyo magalit ang blessing ko? Bakit parang hindi ako pinagpapala ng Diyos sa aking mga ginagawa? Baka may pledge ka. Baka may pangako ka sa Diyos na hindi mo natutupad. Napuspos ka ng presensya ng Diyos at nangako ka, Lord, my life is yours. Yung mga tipong malinyahan ng mga kabataan pagka may FGR, Lord, hanggang di ako nakakapagtapos ng pag-aaral, ikaw lang ang one and only love life ko, Lord. Oh, thanks naman. With matching tears pa yun at saka gilong sa sahig. Ikaw lang, Lord, ikaw lang. That's after a week. Nag-chat yung nakasama sa MGR. Super cute. Wala na. Ang sabi ni Lord, sabi mo ako lang. Sabi mo naman, di ba nangako ka? Di ba nangako ka? Payak-iyak ka pa, paglumbulo ka, pinahirapan mo pa yung mga nag-a-assist doon. Sabi tumayo na, magbibigtory na, ayaw mo ba ang tumayo? Mamaya mo, may moment pa kami dito, Lord, puspus pa ako. Naglilinis na yung maintenance doon sa church, ayaw mo ba tumayaw? Moment ka pa, tapos ngayon, moment kayo ni Cute. Kaya po warning sa atin ng Bible, kung mangangako ka sa Diyos, make sure gagawin mo. Or else, huwag ka na mangako. Dahil may kaakibat pong pagpapala ang mga nangako sa Diyos at tinupad. At yun nga, meron din naman kung sinabi dito ang Bible patungkol sa hindi tumutupad sa pangako. Basahin ko sa inyo yung last part na kung magkagayon, hindi kanya pagpapalain sa anumang inyong ginagawa. Ako po hindi nagsasalita dito ng ayon lang sa akin. Binabasa ko po yung mga verses. Bible po mismo ang nagsasabi nito. So, let's be aware and beware sa pagbibitaw natin ng mga pangako sa Diyos. Alam niyo ba po na ito inaaral o bigla akong naaalala? Bigla akong namin naalala mag-asawa na kami pala may pledge. Sabi ko, mahal, tayo ba'y nakakapagbigay ng pledge natin sa church? Simula nung nag-pandemic, hindi po. Ha? Kailan ba yun? March. Mag-iisang taon na. Mag-iisang taon tayo hindi nagbibigay ng pledge. Paano tayo makakabawi ng makakahiga kay Lord? Sabi na kayo kasama. Sa Sunday magbigay ng pledge. Oo nga. Magbibigay na ulit. Kaya nagsusumigaw doon sa mga listahan. Ako po kasi kasama yan nagbibigay lagi sa akin ng listahan ng mga bilang. Na yun po sa sasakyan, mas nire-review ko pa yung kaysa sa akin outline, yung tuturo. Mahirap na kami makalimutan na yun. May third service sa bahay kung nagkataon. Pwede, nire-review ko yung lang nakalagay doon, bibigay doon sa pledge. Kahiya ko kayo. Naisip ko ako pala yung pangakong day. Minsan may sinasadya rin, nakakalimutan, wala na intention.
ka namang gustong makalimot ng pagtatanim na gayo, hindi privilege, yung opportunity to be blessed. Matagal mo pa, church. Nawala sa isip ko eh. At least, pwedeng bumawi. Sabihin mo nga niya sa katabi mo, pwede naman bumawi. Hindi naman sa kabila, sabihin mo, pwede naman ituloy. Lalo na kung yung katabi mo, alam mo may pledge din, sabihin mo, pwede naman ituloy na uli. Ayaw nang sabihin. Bakit ayaw sabihin, Pastor? Siya yung may pledge. Meron ka pong natututunan ng bawat isa ngayon. Amen? Sige nga po, palakpakan muna natin si Jesus. Praise God. Alam ko kayo yung nag-a-adjust pa eh, dahil maaga tayo eh. Maaga na ngayon eh, dating ganitong oras mo lang gigising ang taga-media eh. It's a joke. Alas 9 na po eh. Mga ganitong oras ay narito na sila, nagsiset up. Nagsiset up pa lang, 9:14 na. Joke lang ulit. Maaga na sila kung mga nakaraan sa atin. Hindi na natin pag-uusapan yung mga nakaraan. Ang mahalaga yung ngayon. Saan pa hindi nagiging tapat minsan ng tao? Lalo na Kristiyano. Ay, fasten your seatbelts. Sa tithes. At tumahimik ang J.A. Magsagusin. Thank you, Lord! Nagka-blessing po ako. 20K. Thank you, Lord. Ay, ang dami ko mabibili dito. Bibili ako dito. Saka dadalwahin ko ng sakong bigas. At saka mag-grocery na ako. Saka matagal ko na talagang ilang buwan na ako nagkikrave sa tender juicy hotdog. Hindi mo kapili-bili. Tipit-tipit ngayon eh. Tiis na nung wala. Tiis pa na yung meron ko na. Hindi na. Bibili na ako niyan. Yung with cheese na bibili ko. Patagal ko na nagkikrave. Saka tosino. Saka longganisa. Saka pag bibili ko lahat ng mga hindi ko mabili ng mga kanong times ito? 20,000. 10%. 2,000. Ayun na eh. Labis na sa 25 kilos na dinurado eh. Tama na bang pa eh? Malaki na rin naman yun. Pag nakita na ng check ng koleksyon, tights ni brother, 1.5. Oh, talaga super blessed brother. Di na alam kung kulang na rin ang dala. At nilagay sa sobre, pinakita pa sa katabi. 1.5 ang tights ko. Ibig sabihin, 15,000 ang iyong blessing, brother. 1.5 ang tights ko. At least di ako nagsinungaling. Hindi sumagot eh. Inihulog sa box. Lord, receive this as my love and honor for you. Sabi ni Lord sa Malachi chapter 3 verse 8. Ang tanong ko naman ay, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Nanginginig na si brother. Uulitin ko ang pagbabasa. Sinabi ng Diyos, Malachi chapter 3 verse 8. Ang tanong ko naman ay, matuwid ba ang pagnakawan ng tao ang Diyos? Nakagilid na luha ni brother. Tutuloy ka. Lumago ang mata ko eh. Lumilid nga ang luha. Parang ako yun. Sabi ni Lord, hindi matuwid. Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Nakapaluhod na si brother. Lord, bakit alam mo ito? Hindi na mamusap sa akin. Sa paanong paraan mo nalaman? Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Wala akong ikasampung bahagi. Kupit ang ibadlaan. Balikay. Kaya, nakunbig si brother, inabol si treasurer, sister, kulang pala. Siya na, 1.5 na nakita ko. Kulang. Hari pa ang 500. Bakit? Kinausap ako ng Diyos. Ano sabi sa iyo? I-bless ka daw.
magnanakaw daw. Directed by Robert Willie. Alam niyo, hindi naman talaga malalaman ng treasurer kung magkano tithes mo. Hindi malalaman ni pastor. Hindi malalaman ng life group leader ng katabi mo. Hindi. It is always between you and the Lord. Wala naman hindi nakalagay din sa pinto ng church na bago ka pumasok, magpipill up ka doon sa nakalagay dito kung magkano tithes. Wala naman ganun doon. It's always between you and the Lord. At minsan nga, dahil hindi tayo aware na there is a God who knows everything, akala natin na lahat ay hindi alam. Kaya minsan natetempt ang tao. Alam niyo, dami ko na nakakwentuhan patungkol dito. Sabi nila, alam niyo, pastor, tagal mo na pong nag-church, pero nitong year o last year o nito lang po talaga ako nag-tithes ng tama. At ano, na-experience mo naman, kapatid, sabi ko sa kanya, iba pastor, kapag talagang pinaramalan mo ang Diyos, pararamalan ka din niya. Totoo naman eh, naman dineclare ni Lord, di ba, sa kanyang salita, I will honor those who will honor me. Kaya lang nga, hindi daw yung honor ni Lord na hindi rin din daw siya pararamalan. Imagine mo, honor na kaya ibigay ng Diyos sa iyo. Imagine mo pag si Lord ang nagparaman sa iyo, sino po ang mga na-promote, naka-experience sa promotion, sino yung mga halimbawa, ikaw ang top gainers, o top earners, o ikaw yung top seller sa inyo. Di ba, talagang pinaparangalan ka, nakapost pa rin yung picture sa Facebook, talaga namang top 1. Ang gandang-gandang doon. Pinararangalan ka ng iyong mga katrabaho. Maya may nagpo-comment sa'yo, congratulations, congrats po. Di ba? Dami. Oh. You feel honored. Sarap na feeling. Let me remind you, tao pala na nagparangal sa iyo that time. Imagine yung honor na kayang ibigay ng Diyos sa'yo. Come on. Ay, pastor, yung boss ko, iba mag-honor ng mga top earners yan. Pasisikapin ka sa social media, tapos may mga ano pa yan, may mga bigay pa sa iyo yan, may blessing pa sa iyo. Alam mo kay Lord, pag pinarangalan ni Lord, hindi ka lang sa social media sikap. Malapit, sikap ka. This is my faithful servant in whom I am well pleased. Ano ng Lord? Siyempre, may rewards. May rewards. Globe na may rewards. Si Lord, baga naman ang wala. Hello! Sino ang gamit ng rewards ng globe? Panayin ka talaga naman, redeem. Redeem. Oh, di ba? SM advantage. Video rewards. May rewards. They know how to give reward. How much more si Lord? How much more si Lord? Parangalan mo ang Diyos at pararangalan ka niya. Kaya nga, minsan ng tao, hindi nila talaga sumasabla, nakakapagsinungaling, hindi nagiging tapat sa tithes. Pero I pray in my heart and I believe na ang J.A. Santos family ay church ng mga tapat sa Diyos. Amen? At pinaparangalan ng Diyos. Amen? Ibinibigay ang parangal that is due unto God. Amen? Sabihin mo niya sa katabi mo, walang magnanakaw dito. Walang magnanakaw dito. Amen? Amen. Praise God. Palakpakan natin si Jesus. Ang gagawin ko lang yan, ha? Kaya nga sa pagubad nyo ng kasinungalingan. Okay, so, second part na po tayo. Kaya nga sa paghubad nyo ng kasinungalingan ay magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa kanyang kapwa. Yan. Sabi po sa Kawikaan, chapter 12, verse 22b. Ibig sabihin po niyan, that is the second part of the whole verse. Kawikaan, chapter 12, verse 22b. Ngunit ang tapat. Everybody say, ang tapat.
ay ligaya niya at aliw. Sino ba yung niya? Capital yung N, ni Lord. Ang tapat ay ligaya ng Diyos at aliw. Alam mo bang naaaliw si Lord sa mga honest? Kaya nga po sabi ko sa verse na pinag-aaralan natin ngayon, kaya nga sa paghubad ninyo ng kasinungalingan ay magsalita ng katotohanan. Okay? Sino po rito gustong magalak ang Diyos sa Kanya? Be honest. Alam niyo po ba na familiar tayo ay yung about faith? That without faith, it is impossible to please God. Kaya nga ang mga Kristiyano talagang they are living in faith. We live by faith and not by sight. Diba? Kasi nga, we want to please God. Pero ngayon, gusto ko madagdagan yung ating biblical wisdom na it is said in this verse na binasa ko sa inyo kanina na si Lord napiplease din sa mga honest. Si Lord napiplease din sa mga tapat. Wow! At hindi lang basta napiplease o naliligayahan si Lord, naaaliw si Lord. So, kung naaaliw po ang Diyos sa honest, ano kaya ang feeling naman ni Lord sa mga sinungaling? Nayaya mo siguro. Ano ba ang kabaligtaran ng aliw? Naaaliw. Di ba wila? Wila. Wala comment si Lord sa sinungaling. Yun lang naman yun. Okay? Ay, nako. I thank God. Kasi po ang mga Kristiyano ay hindi kagaya ni Pinocchio na pag nagsisinungaling ay mahabang ino. Kasi kung nagkataon, magastos sa face mask. Imagine mo yun, pasosyal po talaga naka-cover, ano pa, yung afford mo ayos yun. Kaya lang yung umahaba ang ilaw, pag nagsisinungaling, yung magkano copper mask, masisira, kung kasuhan ang ilaw. Hello? Imagine nyo, kung ang tao ay kagaya nga ni Pinocchio, ng mahaba ang ilaw pag nagsisinungaling. Kadalimala na lang. Tapos nag-assignment mo, ba't kinagsisend mo na? Tapos na po. O kaya, nung naliligaw ako ganun talaga ang gusto mo. Dahil kung kayo sasagutin natin na, ikaw lang ang gusto ko. Ay, gano'n. Mabuti ang Diyos. Dahil hindi pa rin niya hinahayaan tayo mapahamak ng dahil na rin sa ating mga kamaligaan. Kahirap tayo kung sisinungaling Nakapatong ang kamay doon sa Biblia. Tapos nakataas ang kamay. Nasa harap ng judge. Nangangako ka ba na sasabihin lang may katotohanan at katotohanan lamang? Opo, Padre. Opo, Judge. Ang kabay na. Kahirap. Kaya nga sa paghubad ninyo ng kasinungalingan ay magsalita ng katotohanan ng bawat isa sa kanyang kapwa. Alam niyo po, may mga tao that they are so honest to other people, but they are not that honest sa kanilang sarili. Talaga, Pastor? Sarili na nga lang iyayabak pa? Meron kayo? Pati sariling iyayabak. Yung may mga illusion, may mga they believe that yung mga bagay na yun ay totoo sa kanilang buhay. Alam niyo po kasi ang problema sa kasinungalingan, lalo na sa pagsisinungaling sa sarili. Sa una, alam mo kung hindi yun ang totoo. Pero as you live into that lie, sa mga banda-bandaliyan, paglipas ng panahon, you will believe on your own lie. Hindi mo na malaman ang totoo. Ang problema pati po sa kasinungalingan, para kang naghuhukay ng sarili mong libingan. Na as you live sa pagsisinungaling, hukay ka ng hukay, di mo alam, lumalalim na pala ang hukay mo. At di mo na alam kung paano makakabalik. Dahil di mo na alam kung alin ang tunay at alin ang hindi. Napakahirap po niya. Kaya nga, i-encourage po tayo ng Bible to live a life na walang ganito. Na walang ganito kasi lumalingan.
The Bible is encouraging us na hubarin, alisin ito. Totally. And it will take another set of habit or lifestyle para magawa ito. Lalo na kung ang pagsisinungaling ay naging lifestyle na. Kilala ka gano'n? O maaaring ang ilan sa atin mo, gano'n? Lifestyle na. Yung sa isang buong maghapon sa 10 beses kang kinausap, 12 ay hindi tunay. Labis pa eh. Pugi ka ako na, tinuturo ako ng mga anak ko eh. Kung good looking si Papa, nasagot naman ang tunay yung mga anak ko. Good looking ka. Ako ba pinakapoging Papa? Ako daw, wala namang iba eh. Ayusin yung tanong nyo para pumabor yung sagot. Nang hindi na mapipilitan na magsinungaling yung tinatanong mo. Minsan kasi napipilitan ka na lang para hindi ka makakakampi. Halimbawa, tinanong ko si Bieber. Pag tinanong mo, pogi ka, siyempre mapipilitan magsinungaling yan. Sa takot na lang yan, sa hiya sa akin. Kaya, ayusin mo tanong mo. Sa JA1 San Jose, ako ba ang pinaka-pogi pastor? Ano sagot? Opo, kasi kayo lang naman po, pastor ko. Yun. At least, hindi ka makakasakit, hindi mo rin masasaktan ang sarili mo, hindi mo rin mapipilitan na kausap mo magsinungaling. Natututo na kayo? Anong title ang pinag-uusapan natin? Okay si pastor. Hindi. Pagsalita ng katotohanan. Okay. Number 3 na tayo. Next. Bilis na turo Second service eh. Number 3. Kaya nga sa pagubad ninyo ng kasinungalingan ay magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa kanyang kapwa sapagkat tayo ay bahagi ng bawat isa. Pag sa hirap nga naman, nung nagsasama-sama na, magkakasama na, may mayabang pa. Tayo na nga lang, ay nagyayabang ka pa. Bagay kahirap na naman yan. Kaya kita nyo, kompleto ang paalala ng Bible. Kaya nga sa pagpapad ninyo ng kasinungalingan ay magsalita ng katotohanan ng bawat isa sa kanyang kapwa. Sapagkat tayo ay bahagi ng bawat isa. Narinig niyo ito? Ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwag. Diba? Pag sa hirap kasama ng alam mong talapak na sinungaling, di mo na malaman kung alin ang tunay sa sinasabi. Imagine mo magpapasama ka sa lugar na hindi mo rin alam. Tayo daw, samahan mo ako, alam mo kaya bro sigurado ka, oo, parating na ako. Hari kasi nungaling pala na. Nasaan na tayo? Alam mo ito. Ay, nasaan tayo? May kanto diyan. Uy, puro kanto yan eh. Pag sa hirap, hanggang sa mamaya ay sasabihin na lang, parang nakalimutan ko na ata ito. Maalaala. Pero may nakapunta rito. Alam mo yung obvious lang, hindi talaga niya alam. Para lang mapanintigan ang kanyang kayabangan. So again, napakasarap mong kasama ng mga tapat at napakahirap kasama ng sinungaling. Wala nang gustong maging kabahagi o kasama ang taong kilala sa pagiging sinungaling. Again, sino po rito ang gusto mo or it is your delight or masaya ka na kasama mong sinungaling? I remember yung nakuha po namin tao sa farm ng nakaraan. As usual, wala na siya ngayon. At kasi mahal. Ganda meron na palang namatay na native chicken na hindi pa sinabi sa amin. Hindi ko maintindihan. Siguro bagay natatakot at baka pag nalaman ni namatay, under his care, baka mamagalitan. Hindi naman kami ganun. Siya ka naman yung Diyos na kaya niyang pigilan ng pagkamatay ng manong kung ayaw ng huminga. Hindi ka. Anong gagawin? Hindi ko namatay eh. Uy, sinakal niya. Magagalit ako. Hindi ko na niya sinakal eh. Natakot siguro nga. Kaya ang ginawa, meron po kasi dun sa farm na taniman nung yung
Hindi ko maintindihan kung anong tawag talaga yung narinig ko ni Pierre. Yun daw yung pamakain sa kambing, parang yung tubo. Malago siya. Dahil may mga kambing din mulo sa bar. Itinapon ko sa gitna. At hindi mo naman nakapag-tetrace. Ito pong isang partner namin, ugali po, magbilang ng kahit ilan yung mga manok na yun, ilagong bilang na yun. Masarap na kasama sa negosyo, bilang ng bilang. Ay, kulang daw ng isa. 3 beses daw yung bilang, kulang talaga daw ng isa. Talaga nag-a-attendas na manok yun eh. Inahin 1, kasi inahin 2. Hindi, tinanong na daw niya. Sabi daw niya, ay, kulang ng isa ating manok. Ay, ano po, may namatay nga po pala. Biglang naalala. Sinabi mo na, sa amin ka, hindi ka. Hindi mo sinabi. Nakalimutan. Ano, minsan yung mga sinungaling, makakalimutin. To make the long story short, alam niyo po, wala na siya sa park ngayon. Ang ganda-ganda sana ng opportunity niya doon. Bakit? Kasi nga, well, ano naman sila eh, maayos ang pasweldo, may benefits, at ang maganda pa doon, pag-angat po ng farm, maangat din po yung mga tao, ito sabihin, hindi lang naman po yung matatapos sa sweldo lang, kakaroon po sila ng mga percentage doon, pag kumikita na po ang farm. Nalulungkot ako para sa kanya. Opportunity na sana na wala pa dahil sa pagsisinungaling. Ano lesson? Ano lesson? Maganda talaga pinipilang mo managa ako. Dapat uwi mo sa inyo mamaya, bilangin mo, kompleto pa ng joke lang. Ang lesson po ito, minsan, dahil sa kagustuhan nating ma-maintain ng isang opportunity, nakakapagsinungaling tayo, pero nangyayari kabaligtaran. Sa halip na ma-maintain natin yung opportunity, yung blessing, lalong nawawala dahil sa pagsisinungaling. That's the lesson. Kaya, church, kung meron man dito, nakakarinig ng message na ito at narito ka sa sitwasyon ito, na you are choosing na magsinungaling dahil meron kang gustong ma-maintain, meron kang iniingatan, at ayaw mo itong mawala sa iyo. Ito ang totoo. Pag lalo mo yung minintain, inalagaan sa kasinungalingan, mawawala at mawawala yan. Ang tanging magpapalaya lamang diyan sa iyo ay ang katotohanan. The truth hurts, but it will set you free. Okay? Tama kabataan. Maging honest na tayo. Huwag mo nang i-rename ang globe, ang tututo, ang pangalan sa phone mo, Ben. Ang NDRMC, ang pangalan sa iyo, Ben. Huwag mo nang magpunyaring may boyfriend or girlfriend ka kahit wala naman pala. Kahit mo yun, nagte-text yung pala, nagbabalas yung kuri ka lagi kinetext mo, Bal. Sino ba yung Bal na yan? Yung pangalan ng baby ko, ito mo si baby, pero Bal. Tapos nagre-reply. Uy, reply na yung baby niya. Ikaw na ang malakas. Ikaw na ang may katik sa Feb 14. Yeah, sure. Talaga. Yung pala na may balance ng query. The truth will set you free. Okay? Everybody say, the truth will set us free. Ang Diyos po ay natutuwa sa mga tapat, ngunit namumuhi sa taong sinungaling. Kawikaan chapter 12, verse 22. And this will be our last verse ngayong service na ito. Kawikaan chapter 12, verse 22. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Ngunit ang tapat ay ligayan nga. So again, church, ayaw ni Lord sa sinungaling. Pero kagalakan po ng Diyos ang mga tapat. And I pray in my heart na tayo po lahat dito, every day ng ating buhay ay maging kagalakan ng Diyos. Sino rito talaga naman prayer niya sa buhay? Prayer mo sa buhay. Every day po ng buhay, Lord, ako ay magbigay ng kagalakan sa iyo. Na
Na every time, Lord, na ako'y nakikita mo, ay ako makakapagbigay ng ngiti sa iyong langit. At hindi si Pamo. Eh, ito na naman ang anak ko. Ay, ayusin. Hanggang kailan kaya nagkakalain? I pray na hindi. Lagi ko ganun ngingiti. I pray na hindi nakaka-points si Satanas. I pray na tuwing mapapatingin sa atin si Lord, titingin siya kay Satanas at sasabihin naman ni Satanas, galing talaga ni Lord, 1-0. Hindi yung araw-araw na lang mga ay pagtingin ni Lord at sasabihin naman ni Satanas, 1-0. I pray na lagi tayong nakakapagbigay ng kagalakan sa Diyos. Again, church, ang pagiging tapat po ay sa choice. Ipiliin mo lamang kung sino ang pagiging mo. E nasa yan, doon tayo nga magtatapos. Mamimili ka lang, kapatid, kung sino gusto mo talagang bigyan ng kagalakan para hindi ka magsisinungaling. Bakit nagsisinungaling ang tao? Gusto niya mapasaya yung iba o gusto niya mapasaya ang sarili niya. Pero kung gusto mo ang Diyos talaga ang mapasaya mo sa buhay mo, piliin mo kung ano yung tama. Gawin mo kung ano yung tama. Ang sabihin mo lang kung ano yung tama. Amen? Pero pahabol din po, before tayo mag-pray, di porkit totoo, ay lisensya na para hindi maging mapagbiyaya at mapagmahal. Meron naman nga kasi na ito yung sinasabi ko sa iyo dahil ito ang totoo, kaysa naman ako magsinungaling. Oo nga, totoo nga yan. Mali naman ang timing. Oo nga, totoo nga yan sinasabi mo. Ano ba ang iyong motivation dyan? Para talaga ako ma-inform about the truth o para ako ay ipagdamo o ako'y masaktan? So, nagbabase rin yan sa motivation ng pagsasalita mo. Hindi porket totoo, ay lisensya na para naman makalimutan mong maging gentle, maging pagbiyaya, maging pagmahal. Pastor, kaysa kung sinungaling, totoo, hindi lamang totoo dapat may timing niya. Amen? Okay. So, sino po rito? Ang sa biyaya ng Diyos ay gusto niya araw-araw ng kanyang buhay, siya'y laging tapat. Ay, mula dito kayo. Palakpakan po natin si Jesus. Pwede ba natin awitan si Lord? At sabihin natin na ako'y magtatapat sa iyo, ako'y maglilingkod sa iyo. O Diyos, kayo po dito. Amen? Sige nga, again, the best po palakpak para kay Jesus. Sabihin natin lahat, Lord. Sige, sabihin mo, Lord. Sa biyaya niyo po. Ako po. Ay magiging tapat. Sa biyaya niyo po. Pipiliin ko po. Na ang sabihin lamang. May bawang katotohanan. Walang kasinungalingan. Biyaya mo po, Lord. Na yun ay magawa ko sa buhay ko. In Jesus' name. Amen. Sige nga, minsan pa, palakpakan na sa Jesus. Sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa
Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kamanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Pagkalapat sa'yo, paglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Pagtatapat sa'yo, paglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Pagtatapat sa'yo, paglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Pagtatapat sa'yo. Pagtatapat sa'yo, paglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Pagtatapat sa'yo, paglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Thank you, Lord. Lord, salamat po dahil kayo ay patuloy na nagtitiwala sa amin. Maaaring ng mga nagdaang panahon, kami po ay nagkamali patungkol sa pagiging tapat. Kami po ay naging biktima ng pagsisinungaling ng aming kapwa o maging namin sa aming mga sarili. Lord, we ask forgiveness sa mga panahon iyon. We ask forgiveness, Lord, kung kami magpo'y nakapagsinungaling. Sinasadya man po o hindi. Ano man po yung aming intensyon. We ask forgiveness, O God. Patawarin mo po kami, Ama. Cleanse us with your most precious blood, Lord Jesus. Biyayaan niyo po kami tuluyan na namin bubarin sa aming mga pagkatao ang kasinungalingan. At isuot ay yung bagong kasuotan ng pagiging tapat at pagsasalita ng katotohanan. Lord, we pray na patuloy nga po kagaya ng sinabi sa kanta ay ika'y patuloy na magtiwala sa amin. Maaaring ng mga nagdaang panahon, may mga ilang hindi na po magtiwala sa amin because naging buhay po namin ang pagsisinungaling noon. Lord, thank you kasi in spite noon, ika'y patuloy na nagtitiwala. And Lord, we pray, turuan, biyayaan niyo po kami na makapamuhay na ngayon sa iyong kalooban. Mabuhay kami sa katotohanan. Always remind us, God, that though the truth hurts, it will set us free. At mas masarap, mas maalwan ang buhay kung nagiging tapat. Salamat po, Panginoon. Gamitin niyo po ang aming mga labi upang masabi lamang ay katotohanan. Wala nang anumang mamutawing kasinungalingan sa aming mga labi ito. At hayaan niyo, Lord, na sa mga labi ito ay lagi rin mabigkas ay mga salitang magbibigay ng kapurihan sa iyo. Lord, we pray na lagi po ninyo kunan, kakitaan ng kagalangan ninyo ang aming mga buhay. Magalak po kayo sa amin dahil sa biyaya may mamumuhay kami.
ng may katapatan. Salamat po, Ama. I declare na ang JA One San Jose family at ang lahat ng nakakarinig na aabot ng tinig na ito ay bibiyayaan niyo po, O Diyos, na makapabuhay ng buhay na laging tapat, may katapatan, katotohanan lamang ang hinahayang malayang kumilos sa aming pamabuhay. Salamat po, Ama. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Amen.